Mark chapter 7, verse 6 to 7. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang charismatic movements. At ako na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay worshiping God involves the intellect. Ayon nga po sa ating Panginoong Kristo, yung kanilang mga puso, yung mga puso ng mga sinabihan niya sa talatang ito ay malayo sa Diyos. At yung kanilang pagsamba ay walang saysay, parang lilingkod lang sila sa ating Panginoon Diyos through tawag dito, yung parang lips lang, pero yung tunay na nasa puso nila, wala doon yung tunay na pagsamba, tunay na pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Tsaka yung mga kanilang pagsamba ay walang saysay dahil wala itong kinalaman sa kanilang mga iniisip at nararamdaman. Kaya sa madaling salita po, ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng isang masusing pagninilay at pag-unawa sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang yung pagsunod sa mga panlabas na gawain. Kasi ito po ay isang sasama ng isip at puso kung saan yung ating mga iniisip at nararamdaman ay nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Yung mga aksyon natin ay nagmumula sa tunay na pagkilala sa pagpapalaga sa ating Panginoong Diyos. Ang natutunan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay worshiping God involves emotion. Ang tunay po na pagpapakita ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay hindi lamang isang panlabas na ritual o tradisyon, kundi ito po ay isang pagpapahayag ng ating mga puso at damdamin. Dito po, pinapakita po ni Jesus na hindi po sapat yung ritual o panlabas na galaw na mga mananampalataya noon sa pagsamba. Kasi nga po, kagaya na sinabi niya, wini-worship lang nila yung God, si Lord, through lips, pero sa in their hearts, in their the depth of their hearts, they truly not glorify our Lord, kasi yung kanilang sinasabi o yung mga ina-action nila ay salungat sa katuroang na naririnig nila sa sambahan. Kaya ang tunay po na pagsamba ay mula sa puso at dapat ay tapat at may kasamang damdamin ng paggalang, pag-ibig at pagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Pinapakita po na ito na ang pagsamba ay hindi lang isang mechanical na aktibidad, kundi ito po isang personal na koneksyon sa ating Panginoon Diyos na nakabatay sa ating mga emosyonal na ugnayan sa Kanya. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay worshiping God involves action. Ang tunay po na pagsamba ay hindi lamang nakabase sa ritual ng mga salita, sa hindi lang through lips, kundi in our hearts din. Dapat ito po ay mula sa ating mga puso at damdamin. Yung mga pagsamba po yung pagsamba po sa ating Panginoon Diyos ay hindi basta-basta gawain na ginagamit ng panlabas na kilos lamang. Kunwari, nagsasamba ka nga, pero pagkalabas mo ng simbahan ay taliwas sa katuruan na naroon sa simbahan yung iyong kinikilos. Kaya dapat yung isang taos-pusong relasyon sa ating Panginoon Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Kanya. Kasi po ang ating Panginoon Diyos ay nais ng pusong tapat at hindi ng pagsamba na ginagawa lamang sa ugali, dahil sa ugali o dahil lamang sa tradisyon. Nagsasamba ka lang kasi nagsasamba yung mga magulang mo, nagsasamba ka lang kasi yun yung nakasanayan ng pamilya mo, nagsasamba ka lang kasi yun yung tradisyon na sinusunod ng pamilya mo. Dapat hindi ganun. Dapat nagsasamba ka dahil gusto mo ng quality time with our Lord, gusto mong maramdaman yung kanyang presensya, gusto mo siyang paglingkuran, gusto mo siyang i-glorify. Kaya ang ating Panginoon Diyos, kasi nga po ang ating Panginoon Diyos ay hindi nalulugod o natutuwa sa mga gawaing walang damdamin o pagkilala sa Kanya, kundi nais niya po yung isang pusong tapat, nagmamahal at buong pusong susuko ng sarili ng Kanyang kalooban. Kaya yung pagsamba ay dapat nagmumula sa ating mga damdamin. Kaya pala sinabi ko kanina, in the depths of our hearts,
dapat nandoon yung pinaka-dahilan, pinaka-urge kung bakit sobrang eager nating magsamba. Dapat nagmumula ito sa ating damdamin, sa paggalang natin sa ating Panginoon Diyos, sa pasasalamat sa Kanya at sa pang-araw-araw na binibigay niyang biyaya sa atin, yung mga ah, kasiyahan, yung mga experiences, yung mga life, pinaparanas niya sa atin yung life na uh, uh, nag-glorify sa Kanya. At yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. Nagsasamba tayo kasi ramdam natin na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos at gusto nating ibalik yung pagmamahal na yun sa Kanya. At hindi lamang isang panlabas na pagpapakita ng mga reliyosong gawain. Kaya dapat po pag nagsasamba tayo, nagmumula ito sa ating puso at hindi lang sa ating mga labi. At kapag nag-serve tayo kay Lord, hindi dapat yung parang through voice lang, dapat through action din kasi sobrang crucial ng kunwari kapag lalabas ka ng simbahan tapos nakita ng ibang tao na o ibang hindi mananampalataya na uy, reliyosong tao to, mananampalataya to, Kristiyano to, tapos ganyan yung gawain, edi mas na-discourage pa po sila, diba? Dapat as a Christian, tayo po dapat yung pinaka-role model ng ating mga sarili. Tayo po dapat yung mga living testimony na buhay ang ating Panginoon Diyos, na nandito siya in the depths of our hearts. Nandito siya, yung kanyang pinamuhay sa lupa ay ganoon din yung pinapamuhay natin. Kaya yun lang, masyado na mahaba. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.